Malamig ang hangin na ibinubuga ng aircon sa loob ng private room ng Makati Medical Center, ngunit hindi ito alintana ni Althea Santos. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mainit na palad ng kanyang asawa, si Mateo De Leon, na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala na sa paningin ni Althea ay purong pagmamahal. "Sigurado ka ba talaga rito, mahal ko?" tanong ni Mateo sa malambing na boses. Ito na yata ang ika-10 beses na tinanong siya nito ngayong umaga. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Althea. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa, ang makinis at perpektong mukha na araw-araw niyang pinapasalamatan sa Diyos. "Paulit-ulit na lang tayo, mahal. Oo, sigurado ako. Para kay Mama Imelda, gagawin ko ang lahat." Bumuntong hininga si Mateo at marahang hinalikan ng kanyang noo. "You are the best wife anyone could ever ask for. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Isang kidney, Althea. Ibinibigay mo ang isang bahagi ng katawan mo para sa nanay ko. At para sa'yo." Mabilis na dugtong ni Althea sa kanyang isipan. Ang totoo, para kay Mateo ang lahat ng ito. 5 taon na silang kasal. At sa 5 taon na yon, ginawa ni Althea ang lahat para patunayang karapat-dapat siya sa pangalang De Leon. Alam niyang sa simula pa lang ay hindi siya tanggap ng ina nito, ni Imelda, isang prominenteng socialite na ang tingin sa kanya ay isang simpleng dalaga na hindi nababagay sa kanilang marangyang angkan. Ngunit ang sakit sa bato ni Imelda ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ito na ang pagkakataon niya. Ang alay na ito ang magiging selyo ng kanyang tuluyang pagtanggap sa pamilya. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo na nakapatong sa bedside table. Pangalan ni Imelda ang nakarehistro. Sinagot ito ni Mateo at inilagay sa loudspeaker. "Anak, kamusta si Althea?" Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang linya, tila hirap na hirap huminga. "Ma, she's right here. She's ready." Malakas ang loob niya, sabi ni Mateo, habang ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Althea, Hija. "Opo, Mama. Narito po ako." Sagot ni Althea, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. "Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat." "Salamat, Hija. Salamat." Garalgal na sabi ni Imelda. "Ikaw ang anghel na ipinadala ng Diyos sa aming pamilya. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pangako. Pagkatapos nito, hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo." Naramdaman ni Althea ang pangingilid ng kanyang mga luha. Sa wakas, ang mga salitang matagal na niyang hinintay na marinig. "Walang anuman po, Mama. Pamilya po tayo." Pagkatapos ng tawag, muling hinalikan ni Mateo si Althea. "See? Mahal na mahal ka ni Mama. After this, everything will be perfect." Tumango si Althea. Ang puso niya'y nag-uumapaw sa saya at pag-asa. Napatingin siya sa bintana. Sa abalang tanawin ng Makati, ito na yon, ang simula ng bago at perpektong kabanata ng kanyang buhay may asawa. Ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman niya ay nagkakaroon ng halaga dahil sa pangakong yon. Ilang sandali pa, pumasok na ang isang nurse. "Ma'am Althea, Sir Mateo, oras na po. Handa na po ang operating room." Naramdaman ni Althea ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na talaga. Tumingin siya kay Mateo, hinahanap ang lakas ng loob mula sa mga mata nito. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kayang pawiin ang lahat ng kanyang kaba. "I love you," bulong ni Mateo. "I love you more," sagot ni Althea. Inalalayan siya ng nurse na humiga sa stretcher, habang tinutulak siya palabas ng silid at sa mahabang koridor patungo sa operating room, hindi binitiwan ni Mateo ang kanyang kamay. Bawat hakbang, bawat pag-ikot ng gulong ng stretcher, naroon ito sa tabi niya. Sa harap ng malaking pintuan na may nakasulat na operating room, huminto sila. "Hanggang dito na lang ako, mahal," sabi ni Mateo.
Ang boses ay nanginginig. I'll be right here, waiting for you when you wake up. Hihintayin kita. Tumango si Althea. Isang huling ngiti ang ibinigay sa kanyang pinakamamahal na asawa. Pumasok ang stretcher sa malamig at nakakasilaw na puting silid. Ang amoy ng antiseptic, ang mga nakamaskarang mukha ng mga doktor at nurse, ang liwanag ng ilaw sa itaas niya. Ito ang mga huling bagay na nakita niya. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Okay, Mrs. De Leon, magbibilang po ako ng 10 at makakatulog na po kayo. Pumikit si Althea. Sa kanyang isipan, tanging mukha ni Mateo ang nakikita niya. Ang kanilang masayang kinabukasan, ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. 1, 2, 3. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Isang ngiti ng kapanatagan ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nilalamon siya ng dilim ng anesthesia. Sa labas ng operating room, nanatiling nakatayo si Mateo. Hinintay niyang sumara ng tuluyan ng pinto. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang blangko at malamig na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, naglakad papalayo sa pinto at nagdial ng isang numero. Hindi ito ang numero ng kanyang ina. Sinagot ang tawag sa unang ring. Hello? Lumiko si Mateo sa isang pasilyo kung saan walang ibang tao. Ibinaba niya ang kanyang boses, malamig at walang emosyon. Tapos na ang unang bahagi. Ihanda mo na ang lahat. Isang humahapding kirot. Iyon ang unang bumati kay Althea sa kanyang paggising. Isang matalas na kirot sa kanyang tagiliran. Tila isang paalala ng sakripisyong kanyang ginawa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Mga puting ilaw at anino lamang ang kanyang nakikita. Amoy gamot ang hangin. Nasaan siya? Oo. Nasa recovery room siya. Tapos na ang operasyon. Ligtas na si Mama Imelda. Ang pangalawang naramdaman niya ay ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pangatlo ay ang paghahanap. Mateo, ang boses niya ay mahina. Halos isang pabulong na hangin lamang. Sinubukan niyang lumingon, ngunit bawat galaw ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Pinilit niya. Kailangan niyang makita ang asawa. Ang pangako nito na naghihintay sa kanya ang tanging kumakapit sa kanyang nahihirapang diwa. Walang Mateo sa tabi niya. Ang upuan kung saan ito nakaupo kanina ay bakante. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang katawan. Nasaan siya? Baka kumuha lang ng kape. O baka tinawagan ng doktor para ibalita ang magandang resulta ng operasyon ni Mama Imelda. Tama. Iyon siguro. Sinubukan niyang muling tawagin ito. Mas malakas na ngayon. Mateo, mahal ko. Kasabay ng pagtawag niya ay ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Bumuhos ang liwanag mula sa koridor at kasama nito ang isang pamilyar na anino. Isang anino na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mateo! Ngunit nang tuluyan itong makapasok at magsara ang pinto, ang saya sa puso ni Althea ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Nakatayo si Mateo sa paanan ng kanyang kama, hindi sa tabi niya. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na business suit. Perpekto ang pagkakaplansa, tila galing sa isang corporate meeting at hindi sa isang magdamag na pagbabantay sa ospital. Ang buhok nito ay maayos na nakasgel at ang mukha nito ay blangko. Walang bakas ng pag-aalala, walang bahid ng pagod, walang kislap ng pagmamahal na lagi niyang nakikita. Ang mga mata nito ay parang salamin, malamig at hindi kayang basahin. Gising ka na pala, sabi nito. Ang boses ay patag, walang emosyon. Hindi ito ang Mateo na naghatid sa kanya sa operating room. Mateo, kamusta ka? Kamusta si Mama? Tanong ni Althea. Ang kaba ay lalo nang lumalaki.
Maayos na siya. The operation was a success. Maikling sagot nito. Ang mga mata ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa halip ay nakatuon sa kung saang bahagi ng puting pader. Mabuti naman kung ganon, bulong ni Althea. Sinubukan niyang bumangon ng kaunti para abutin ang kamay nito, ngunit napangiwi siya sa sakit. Halika, dito ka sa tabi ko. Yakapin mo ako. Hindi gumalaw si Mateo, na natili itong nakatayo roon, isang estatwa ng yelo sa gitna ng silid. May kinuha ito mula sa dalang leather briefcase, isang brown na folder. May kailangan akong ibigay sa iyo, sabi nito. Sa parehong malamig na tono, lumapit ito sa kama, ngunit hindi para hawakan ang kanyang kamay o halikan ang kanyang noo. Dahan-dahan nitong ipinatong ang folder sa ibabaw ng puting kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Ang gaan ng folder ay parang pabigat na 1 tonelada. Napakunot ang noo ni Althea. Ano? Ano yan? Hindi sumagot si Mateo. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang estranghero. Isang bagay na kailangang tapusin. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang inaabot ang folder. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan. Ngunit ang pagkalito sa kanyang isipan ay mas malakas. Dahan-dahan niyang binuklat ang takip. Sa loob, mayroong makapal na pliego ng mga papeles. Ang mga salita ay maliliit, legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan. Ngunit sa pinakaunang pahina, sa itaas, may mga salitang nakasulat sa malalaking letra. Mga salitang tila tumalon mula sa papel at paulit-ulit na sinampal ang kanyang mukha. Petition for divorce. Nabitawan ni Althea ang folder. Nagkalat ang mga papel sa ibabaw ng kumot. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng paliwanag. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka isang masamang biro ito. Mateo. Ano? Ano to? Sa wakas ay naibulalas niya. Ang boses ay basag. Tumingin si Mateo sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ito, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Pero hindi ito awa. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagkainip. Nakalagay na dyan ang lahat, Althea. All our assets will be liquidated. Nakapangalan na sa akin ang bahay. The lawyers have handled everything. You just need to sign. Umiling-iling si Althea. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Akala ko, sabi mo, mahal mo ako. Si Mama, ang kidney ko. Isang mapaklang nangiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Isang nangiti na nagpaguho sa buong mundo ni Althea. Ginawa mo ang parte mo, Althea. You served your purpose. Nagpapasalamat kami sa serbisyo mo. Serbisyo? Papel? Ganoon lang ba ang tingin nito sa kanya? Sa kanilang pagmamahalan? Sa sakripisyo niya? Pero, bakit? Sigaw niya, hindi na alintana ang kirot sa kanyang tagiliran. Bakit, Mateo? Bakit? Huminga ng malalim si Mateo. Tila isang business executive na tinatapos ang isang nakakapagod na transaksyon. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hindi ka na namin kailangan. Ang 6 na salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal na yelo. Mas masakit. 100 beses na mas masakit kaysa sa kutsilyo ng siruhano. Tumayo siya sa harap ng pinto, hindi man lang lumingon pabalik. Magpapahinga na ako, sabi nito. May mag-aasikaso sa'yo para sa discharge mo bukas. Ang mga gamit mo ay ipapadala na lang namin kung saan mo gusto. At pagkatapos ay umalis na ito. Narinig ni Althea ang pag-click ng pinto. Ang tunog ng mga yabag nito napapalayo sa koridor. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan
na pinupuno lamang ng mahina niyang paghikbi. Naiwan siyang mag-isa. Mag-isa sa puting silid, mag-isa sa sakit ng kanyang katawan, at mag-isa sa durog na durog niyang puso. Habang nakakalat sa kanyang harapan ang mga papel na sumira sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Kinabukasan, walang Mateo na dumating. Walang Imelda na tumawag. Walang bulaklak o kahit isang sulat ng pasasalamat. Ang tanging dumating ay isang nurse na may dalang wheelchair at isang pormas na nagsasabing cleared for discharge. Ang proseso ay mabilis at walang personal na ugnayan. Tinulungan siyang magbihis ng nurse. Ang damit na suot niya ay ang parehong damit na isinuot niya papunta sa ospital. Isang simpleng bestida na ngayon ay tila napakalaki para sa kanyang nangayayat na katawan. Walang sino man mula sa pamilya De Leon ang nag-abalang magdala ng pamalit. Habang tinutulak siya sa wheelchair palabas ng ospital, bawat madaanan nilang staff ay ngumingiti sa kanya ng may halong awa. Siya si Mrs. De Leon kahapon, ang mapagmahal na asawang nag-alay ng bato. Ngayon, sino siya? Isa lamang pasyenteng mag-isang uuwi, bit-bit ang isang maliit na plastic bag ng mga gamot sa sakit na hindi kayang pagalingin ang tunay na sugat sa kanyang puso. Nang makalabas sila sa lobby, nagtanong ang nurse, "Ma'am, may susundo po ba sa inyo?" Umiling si Althea, ang kahihiyan ay parang apoy na sumusunog sa kanyang mga pisngi. "Magta-taxi na lang ako." Pinara siya ng nurse ng taxi. Sa tulong ng driver, maingat siyang isinakay sa likod. Bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang tagiliran. Bago isara ang pinto, iniabot sa kanya ng nurse ang bill ng ospital. "Bayad na po lahat, ma'am." "Siyempre, bayad na." Isang maliit na halaga kumpara sa presyo ng isang bato, kumpara sa presyo ng kanyang buhay. "Sa Forbes Park po, Manong," sabi niya sa driver. Ang boses ay mahina. Uuwi siya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makausap si Mateo. Kailangan niyang maunawaan. Ang mga papel na yon, siguro ay isang malaking pagkakamali lamang. Isang masamang panaginip habang binabaybay ng taxi ang pamilyar na daan. Ang bawat kanto at gusali ay tila nanunukso sa kanya. Doon ang restaurant kung saan sila unang nag-date. Doon ang parke kung saan siya nito niyayang magpakasal. Ang lahat ng alaala ay bumabalik. Hindi bilang matatamis na sandali, kundi bilang mga multo ng isang kasinungalingan. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng naglalakihang itim na bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga De Leon, bumaba si Althea ng may kahirapan. Nagbayad siya at dahan-dahang lumakad patungo sa gate. "Mang Ben," tawag niya sa pamilyar na gwardiya. "Pakibuksan po." Lumabas si Mang Ben mula sa guardhouse, ngunit hindi nito binuksan ang gate. Ang dati palangiti nitong mukha ay seryoso ngayon at umiiwas ito ng tingin. "Pasensya na po, Ma'am Althea," sabi nito sa magalang ngunit matigas na tono. "May utos po si Sir Mateo. Bawal na po kayong papasukin." Natigilan si Althea. Ang mga salita ay parang malakas na sampal. "Anong ibig mong sabihin? Dito ako nakatira. Asawa niya ako." "Pasensya na po talaga, ma'am. Utos lang po ang sinusunod ko." Pag-uulit ni Mang Ben, halatang hindi komportable sa sitwasyon. Sinubukan ni Althea na kunin ang kanyang telepono para tawagan si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinial niya ang numero nito, ang numerong kabisado niya pa sa kanyang puso. Nagring ito. 1, 2, 3, 4 na beses. At pagkatapos ay ibinaba. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, isang ring pa lang, ibinaba na agad. Sinubukan niya sa pangatlong beses. "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Blocked. Binlock siya nito. Isang tawa, isang tuyo at walang buhay na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi makapaniwala. Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. Tinalikuran niya ang gate at nagsimulang maglakad palayo.
walang tiyak na direksyon. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan niya, ang mga asawa ng business partners ni Mateo, mga babaeng nakakasama niya sa lunch at sa mga charity event. Ang una, hindi sinasagot ang tawag. Ang pangalawa, sinagot ngunit nagdahilang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting. Ang pangatlo, diretsahang nagsabi, "I'm sorry Althea, but I don't think we should be seen together right now." Naiintindihan na niya. Ipinakalat na ng mga deleyon ang balita. Siya na ngayon ang kalaban. Isang pareya. Isang taong dapat iwasan. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niya ang pagpatak ng ulan. Isang ambon sa simula na unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang lamig ng ulan ay gumagapang sa kanyang balat. Nanginginig siya, hindi lang dahil dito, kundi dahil sa takot at kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa ilalim ng isang puno, niyakap ang sarili. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay lalong tumitindi. Bawat paghinga niya ay isang paghihirap. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang matatawagan, wala siyang kahit ano. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Sa isang saglit, umasa siya. Baka si Mateo, baka nagsisisi na ito. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. "This is Attorney Fernandez, counsel for Mr. Mateo De Leon. This is to inform you that as per the prenuptial agreement you signed, all joint bank accounts have been frozen pending the finalization of your divorce. A formal notice will be sent to your last known address. Please refrain from contacting my client." Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa basang semento. Ang screen ay nabasag. Iyon na. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi na niya nakayanan. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Ang maruming tubig mula sa kalye ay bumasa sa kanyang damit. Wala na siyang pakialam. Sumigaw siya. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa walang tigil na buhos ng ulan, hanggang sa wala nang mailuha pa. Naramdaman niyang ito na ang kanyang katapusan, na mamamatay siyang mag-isa sa basang bangketang ito. Habang siya ay nakayuko, halos walang malay, isang pares ng nagkikintabang itim na sapatos na katad ang huminto sa mismong tapat niya. Hindi niya ito pinansin, ngunit pagkatapos ay may narinig siyang tunog. Ang pagbukas ng isang payong na biglang humarang sa ulan na pumapatak sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na ulo. Isang malaking itim na payong ang nakatabon sa kanya. Pagkatapos, isang pares ng nagliliwanag na headlight mula sa isang mamahaling itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada ang sumilaw sa kanya. Bumaba ang bintana nito sa passenger side. Isang lalaking naka-uniformeng itim na suit at salamin ang lumabas mula sa driver's seat. Hawak ang payong. Lumuhod ito ng bahagya para maging kapantay niya. "Ginang Althea Santos?" Tanong ng lalaki sa isang magalang at propesyonal na boses. Tumingin lamang si Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay manhid at walang buhay. Ang lalaki ay nagpatuloy. "May naghahanap po sa inyo." Walang lakas si Althea para tumutol o magtanong. Ang kanyang katawan at isipan ay manhid na sa sakit at lamig. Huli na nang mapansin niyang inaalalayan na pala siya ng lalaking nakasuot patayo. Ang mga braso nito ay malakas at matatag. Sumusuporta sa kanyang nanghihinang katawan. Ipinasakay siya nito sa backseat ng marangyang itim na kotse, kung saan isang malambot na cashmere blanket ang agad na isinuklob sa kanyang mga balikat. Tahimik lamang ang naging biyahe. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang ugong ng makina at ang ritmikong paghampas ng windshield wipers ang maririnig.
Nakasandal lamang si Althea sa malambot na leather na upuan, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga makukulay na guhit sa basang bintana. Ang init mula sa heater ng sasakyan ay unti-unting gumagapang sa kanyang katawan, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang puso ay nananatili. Sino ang mga taong ito? Saan siya dadalhin? Mga tanong na dapat sana'y bumabagabag sa kanya. Ngunit pagod na siyang matakot. Pagod na siyang mag-isip. Kung ito man ay isang panibagong bangungot, hahayaan na lang niya itong mangyari. Wala nang masasakit pa sa mga nangyari na. Pagkatapos ng halos kalahating oras na biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang subdivision na mas marangya pa kaysa sa Forbes Park. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na yari sa wrought iron na kusa namang bumukas ng walang tunog. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa isang mahabang driveway na nalilinyahan ng mga matatandang puno ng akasya hanggang sa tumambad sa kanila ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malawak, elegante, at nagpapakita ng kapangyarihan. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Inalalayan siyang bumaba at pumasok sa loob. Bumungad sa kanya ang isang foyer na may matayog na kisame at isang grand staircase. Dalawang kasambahay na nakauniforme ang tahimik na sumalubong sa kanila. Ihatid niyo siya sa guest room, bigyan ng tuyong damit at mainit na sabaw. Utos ng lalaking sumundo sa kanya na ngayon ay napansin niyang parang isang personal security. Tumango ang mga kasambahay at magalang siyang ginabayan paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang nananakit na tagiliran. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa sa dating master's bedroom nila ni Mateo. Ang lahat ng gamit ay antigo at mamahalin. Iniwan siya ng mga kasambahay na may dalang isang simpleng silk robe at sinabing babalikan siya. Pagkatapos niyang makapagbihis at mahigop ang mainit na sabaw, bumalik ang isa sa mga kasambahay. Pinapatawag na po kayo ni Don Ricardo, ma'am. Don Ricardo. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May kung anong pamilyar dito, ngunit hindi niya mailagay sa alaala. Sumunod siya sa kasambahay. Ang puso niya ay nagsisimula ng tumibok ng may halong kaba at pagtataka. Iginiya siya sa isang pinto na yari sa dark mahogany. Kumatok ang kasambahay bago ito buksan at sinanyasan siyang pumasok. Ang silid ay isang malawak na library o study. Mula sahig hanggang kisame ay puno ng mga libro. Mayroong isang naglalakihang mesa sa gitna at isang fireplace kung saan mahinang nagliliyab ang apoy, nagbibigay ng init sa silid. Ang amoy sa mo ay pinaghalong lumang papel, katad at brandy. Nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng isang dark velvet smoking jacket at hawak ang isang baso ng amber na likido. Kahit sa kanyang edad, mayroon itong tindig ng awtoridad at kapangyarihan. Dahan-dahan itong humarap. Ang buhok nito ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at mapanuri. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Maupo ka, Hija, sabi nito sa isang kalmado ngunit may bigat na boses. Itinuro nito ang dalawang leather armchair sa harap ng fireplace. Sumunod si Althea. Umupo sa dulo ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Umupo rin ang matanda sa kaharap na upuan at ipinatong ang kanyang baso. Tinitigan siya nito ng ilang sandali bago muling nagsalita. Ako si Ricardo Villamonte. Pagpapakilala nito. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ricardo Villamonte. Don Ricardo Villamonte. Ang nag-iisang hari ng shipping at logistics sa buong Pilipinas. Isang bilyonaryo na bihirang makita ng publiko. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Anong kinalaman niya sa isang tulad ni Althea? Hindi ko po maintindihan.
Nautal na sabi ni Althea. Bakit po ako narito? Dahil meron tayong isang napakahalagang koneksyon, Ginang De Leon. Sagot ni Don Ricardo. O mas tamang sabihin na, Ginang Santos. Napayuko si Althea sa pagbanggit ng kanyang dating pangalan. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ilang buwan na ang nakalipas, sinabihan ako ng aking mga doktor na kailangan ko ng agarang kidney transplant. Kung hindi, ilang linggo na lang ang itatagal ko. Tumingin si Althea sa kanya. Ang kanyang isip ay nagsisimula nang buuin ang isang hindi kapani-paniwalang palaisipan. Nagpatuloy ang matanda. Ang aking mga tauhan ay kumilos ng mabilis. Naghahanap sila ng isang donor, isang pribadong transaksyon. Mabilis, tahimik, at napakamahal. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Hija, ang bato na nagligtas sa buhay ko ay ang batong kinuha mula sa iyo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Althea. Ang sinasabi nito ay imposible. Nandim. Pero, para po sa biyenan ko yon. Kay Imelda de Leon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Iyan din ang aking inakala. Ngunit meron akong ugali na alamin ang pinanggalingan ng mga bagay na nagiging bahagi ng aking buhay. Pagkatapos ng operasyon, nang malaman kong ligtas na ako, ipinaimbestiga ko ang buong sitwasyon at ang mga nalaman ko ay karima-rimarim. Tumayo si Don Ricardo at lumakad pabalik-balik sa harap ng fireplace. Ang malaman na ang buhay ko ay nadugtungan dahil sa panlilinlang at pagtataksil sa isang inosenteng tao. Hindi iyon katanggap-tanggap sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Althea, at hindi ako nagkakautang nang hindi nagbabayad. Nakatitig lang si Althea, hindi makapagsalita. Ang lahat ng impormasyon ay masyadong mabilis, masyadong nakakagulat. Huminto si Don Ricardo sa kanyang harapan. Nandito ka dahil gusto kitang tulungan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking yaman at impluensya. Bibigyan kita ng proteksyon. At higit sa lahat, bibigyan kita ng pagkakataong bawiin ang lahat ng kinuha sa iyo. Tutulungan kitang makuha ang hustisya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, isang malakas na emosyon ang pumalit sa kanyang pagkamanhid. Pagdududa. Pagkatapos ng ginawa ni Mateo, ng taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya, paano siya magtitiwala sa isang estranghero? Bakit? Tanong ni Althea. Ang boses ay nanginginig ngunit may bahid na ng tapang. Bakit po ninyo ako tutulungan? Anong kapalit? Isang malungkot na ngiti ang muling lumitaw sa mukha ng matanda. Tila nasiyahan ito sa kanyang tanong. Dahil sa mundong ito, may 2 bagay lang akong pinahahalagahan. Karangalan at utang na loob. Sinira ng mga De Leon ang pareho. Ang kapalit? Simple lang. Gusto kong makita kang tumayo sa sarili mong mga paa. Gusto kong makita kang maging mas malakas at mas matalino kaysa sa kanila. Gusto kong ikaw mismo ang maging instrumento ng kanilang pagbagsak. Mayroong bigat at sinseridad sa bawat salita ni Don Ricardo. Tumingin si Althea sa mga mata nito at wala siyang nakitang panlilinlang. Tanging isang malalim na determinasyon at sa isang saglit, isang bakas ng paghanga. Dahan-dahan, tumango si Althea. Isang tango na sinundan ng isa pa. Mas matatag na ngayon. Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Ito ay mga luha ng isang bagong pag-asa na isinilang mula sa abo ng kanyang nawasak na buhay. Sige po, bulong niya. Ngumiti si Don Ricardo, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Ngunit ang ngiti ay agad ding naglaho, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Mabuti, sabi nito. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang magpagaling at magpalakas. Dahil ang laban na ito ay hindi magiging madali. Lumapit ito at tumingin sa labas ng bintana.
sa kadilimang bumabalot sa gabi. Magpagaling ka. Dahil bago natin sila pabagsakin, kailangan muna nating alamin ang tunay na kwento. 1 linggo ang lumipas. Sa loob ng 1 linggong iyon, si Althea ay nanirahan sa isang kakaibang limbo. Ang kanyang katawan ay unti-unting gumagaling sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng mga doktor at staff ni Don Ricardo. Ang kanyang sugat ay naghihilom, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatiling wasak. Paulit-ulit na binabalikan ang mga huling salita ni Mateo. Hindi ka na namin kailangan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa marangyang guest room, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala namang tunay na nakikita. Sa gabi, binabangungot siya ng mga alaala, ang matatamis ng ngiti ni Mateo, ang mahihinang boses ni Imelda, na ngayon ay parang mga multong nanunumbat at tumatawa sa kanyang kahangalan. Si Don Ricardo ay hinayaan lang siya. Binigyan siya nito ng espasyo para magluksa. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, nararamdaman ni Althea ang isang hindi nakikitang presyon, isang paparating na bagyo na naghihintay lamang ng tamang sandali. At sa 7th araw, dumating ang sandaling iyon. Isang kasambahay ang kumatok at sinabing pinapatawag siyang muli ni Don Ricardo sa library. Sa pagkakataong ito, habang naglalakad si Althea sa pasilyo, mas matatag na ang kanyang mga hakbang. Ang pisikal na sakit ay napapalitan na ng isang manhid na kirot. Pagpasok niya sa library, naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang ekspresyon nito ay seryoso, mas seryoso kaysa noong una silang magkita. Sa ibabaw ng mesa sa harap nito ay isang makapal at itim na folder. "Maupo ka, Althea," sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang lambing. Umupo si Althea sa upuang nasa harap ng mesa, ang parehong upuan kung saan nagsimula ang kanyang bagong pag-asa. Ngunit ngayon, ang hangin sa silid ay mabigat. 1 linggo na ang lumipas, panimula ni Don Ricardo. Sapat na panahon para makapag-isip ka at para makakalap ang aking mga tauhan ng lahat ng impormasyon. Itinulak nito ng bahagya ang folder papalapit sa kanya. At ang nalaman namin ay mas masahol pa sa ating inakala. Napatingin si Althea sa folder. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Anong masasahol pa sa pagtataksil ng sarili mong asawa? Nagtataka ka siguro kung bakit gagawin ng isang tanyag na pamilya tulad ng mga De Leon ang isang bagay na karumal-dumal, sabi ni Don Ricardo. Ang sagot, tulad ng dati, ay pera. Huminga ito ng malalim. Ang De Leon Corporation, ang ipinagmamalaki nilang imperyo, ay malapit nang bumagsak. Lubog sila sa utang. Isang maling galaw na lang at guguho na ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi makapaniwala si Althea. Ang alam niya ay napakayaman nila. Ang mga party, ang mga alahas ni Imelda, ang mga mamahaling sasakyan ni Mateo. Lahat ba yun ay isang palabas? Kaya kailangan nila ng mabilis at malaking pera, pagpapatuloy ng matanda. At nakahanap sila ng solusyon. Isang desperadong bilyonaryo na handang magbayad ng kahit magkano para sa isang bato. Tumingin si Althea sa kanya. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Pero, bakit ako? Bakit hindi na lang sila humanap ng ibang donor? Dito, ang mga mata ni Don Ricardo ay nagdilim. Dahan-dahan na nitong binuksan ang folder. Kumuha ito ng isang dokumento at inilatag sa harap ni Althea. Dahil ito ang pinakamalupit na bahagi ng kanilang plano, iya. Tumingin si Althea sa papel. Ito ay isang medical record. Nakasulat dito ang pangalan, Imelda de Leon. At sa ilalim ng diagnosis, perfectly healthy. No signs of renal failure na pasinghap si Althea. Inilabas ni Don Ricardo ang isa pang papel at itinabi ito sa una. Ito ang medical record na ipinakita sa kanya noon na nagsasabing may stage 5 kidney disease si Imelda.
Halatang-halata ang pagkakaiba ng pirma ng doktor. Ang isa ay peke. Hindi kailanman nagkasakit si Imelda, mariing sabi ni Don Ricardo. Gumuho ang mundo ni Althea sa pangalawang pagkakataon. Ang ulo niya ay umiling-iling, tinatanggihan ang katotohanan. Hindi totoo yan. Nakita ko siya, nangihina siya. Narinig ko siya sa telepono, isang mahusay na pag-arte mula sa isang desperadong babae. Putol ni Don Ricardo. Inilabas nito ang isa pang dokumento, isang kopya ng isang bank transfer. Ito ang halagang ibinayad ko, 20 milyong piso. Inilipat sa isang offshore account na pag-aari ni Mateo de Leon. Isang araw pagkatapos ng iyong operasyon. 20 milyon. Iyon ang halaga niya. Iyon ang presyo ng kanyang bato, ang presyo ng kanyang pagmamahal. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang pag-iyak ni Imelda sa telepono. Ang mga salita ni Mateo na, "Ikaw ang aming anghel." Ang mga pangako, ang mga halik. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay bahagi ng isang napakalaking script. Hindi siya asawa. Hindi siya manugang. Isa siyang hayop na kakatayin. Isa siyang produkto na ipinagbili. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang matinding pighati sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nag-iba ng anyo, naging isang bagay na mainit, isang bagay na matigas, isang bagay na nag-aapoy. Galit. Isang dalisay at walang hangganang galit. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles at tumingin ng diretso kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kalungkutan ay ngayon ay malamig at matalas na parang yelo. Wala nang bakas ng dating Althea na mahina at nagmamakaawa. "Turuan niyo po ako," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na tindi. "Turuan niyo po ako kung paano lumaban." Iisang bahagyang nangiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Ito ang babaeng hinihintay niyang lumabas. Tumayo ito at kumuha ng ilang makakapal na libro mula sa estante. Mga libro tungkol sa business law, corporate finance, at the art of war. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, sa ibabaw ng mga ebidensya ng pagtataksil. Ang paghihiganti ay isang laro ng pasensya at talino. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay parang isang general na naghahanda para sa digmaan. "Simulan na natin ang iyong pagsasanay." 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang mansyon ni Don Ricardo Villamonte ay naging isang cocoon para kay Althea. Ngunit sa halip na simpleng pagpapahinga, ang loob nito ay naging isang pugon na unti-unting humuhulma sa kanya sa isang bagong nilalang. Ang apoy na nagsimula sa kanyang puso noong araw na yon sa library ay hindi namatay. Sa halip, ginamit niya itong panggatong. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Hindi na siya nagigising sa mga bangungot, kundi sa tunog ng alarm clock na siya mismo ang nag-set. Ang una niyang ginagawa ay ang mga physical therapy sessions para palakasin ang kanyang katawan. Sinabi sa kanya ni Don Ricardo, ang isang malakas na isip ay nangangailangan ng isang malakas na sisidlan. Bawat push-up, bawat pagtakbo sa treadmill ay isang paraan para alisin ang mga huling bakas ng kahinaan na minsan niyang tinaglay. Pagkatapos ng ehersisyo, ang kanyang agahan ay kasabay na ng pagbabasa ng mga business dailies. Ang dating mundo ng chismis at fashion ay napalitan ng stock market, corporate mergers, at economic forecasts. Ang mga pangalang dati, naririnig lang niya sa mga usapan ni Mateo, ay unti-unti nang nagkakaroon ng kahulugan. Ang umaga hanggang hapon ay nakalaan para sa kanyang klase. Si Don Ricardo ay kumuha ng mga pinakamahuhusay na tutor para sa kanya. Isang retiradong hukom ang nagtuturo sa kanya ng corporate law. Ipinapaliwanag ang mga butas at estratehiya
na ginagamit sa mundo ng mga mayayaman. Isang batikan na stockbroker ang nagtuturo sa kanya kung paano basahin ang market, kung kailan bibili at kung kailan magbebenta. Isang hapon, habang pinag-aaralan nila ang isang komplikadong kaso ng hostile takeover, napabuntong hininga si Althea. Parang napakahirap po nito. Ngumiti ang matandang hukom. Lahat ng bagay ay mahirap sa simula, Hija. Pero isipin mo na lang na ang bawat batas na natututunan mo ay isang bagong sandata sa iyong arsenal. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Althea. Sandata. Iyon ang kulang sa kanya noon. Ang kanyang mga gabi ay ginugugol niya kasama si Don Ricardo. Nagiging isang ritual na ang kanilang pag-uusap sa library habang umiinom ng tsa. Hindi na lang sila mentor at estudyante. Sa mga gabing iyon, nagiging parang ama at anak sila. Ikinuwento ni Don Ricardo ang kanyang mga pinagdaanan, ang mga tagumpay at kabiguan. Ibinahagi nito ang karunungan na hindi nakasulat sa mga libro. Ang negosyo, Althea, ay parang chess. Sabi nito isang gabi. Kailangan mong isipin hindi lang ang susunod mong galaw, kundi ang 5 pang susunod. At ang pinakamahalaga, kailangan mong kilalanin ang kahinaan ng iyong kalaban. Ano po ang kahinaan ng mga De Leon? Tanong ni Althea. Ang kanilang pride. Mabilis na sagot ni Don Ricardo. Ang kanilang pagkauhaw sa imahe at reputasyon. Gagamitin natin iyon laban sa kanila. Bukod sa pag-aaral, dumaan din si Althea sa isang kumpletong pagbabago ng anyo. Ipinatawag ni Don Ricardo ang isang sikat na image consultant. Ang kanyang mahabang buhok na simbolo ng kanyang pagiging konserbatibo ay ginupitan sa isang chic at modernong estilo. Ang kanyang mga simpleng bestida ay napalitan ng mga power suit at eleganteng damit na yari sa mga pinakamahusay na materyales. Tinuruan siyang maglakad ng may kumpiyansa, magsalita ng may awtoridad, at tumingin sa mata ng tao ng walang pag-aalinlangan. Isang araw, dinala siya ni Don Ricardo sa isang maliit at pribadong kumpanya na pag-aari nito. Isang investment firm. Manalo ka sa isang maliit na negosasyon, utos nito. Gawin mo ito ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, pumasok si Althea sa isang boardroom hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang negosyante. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, gamit ang lahat ng kanyang natutunan, ang kaba ay napalitan ng focus. Naalala niya ang mukha ni Mateo, ang malamig nitong mga mata, at bigla, ang mga numero at mga clause sa kontrata ay naging mga sundalo sa ilalim ng kanyang utos. Nanalo siya. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, iyon ang unang patak ng dugo sa digmaan. Isang gabi, 6 na buwan pagkatapos ng kanyang pagdating sa mansyon, tumayo si Althea sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Althea Santos na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapungay. Ang mga ito ay matalas at may determinasyon. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakrus. Ang mga ito ay tuwid at may tiwala sa sarili. Ang kanyang mga labi ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay nakatikom sa isang linya ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang itim na damit na bumabagay sa kanyang bagong anyo. Simple, sopistikado, at nakamamatay. Kumatok si Don Ricardo sa kanyang nakabukas na pinto. Nakasandal ito sa hamba, isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Kamukha mo ang aking yumaong asawa, mahinang sabi nito. Matapang, matalino, hindi nagpapatalo. Tumingin si Althea sa matanda sa pamamagitan ng salamin. Salamat po sa lahat, Don Ricardo. Ricardo na lang, hiha. O itay, kung gugustuhin mo, sabi nito. Ngayon, handa ka na. Inabot nito sa kanya ang isang imbitasyon na may gintong selyo.
Ang De Leon Corporation ay magdaraos ng kanilang ika-40 anibersaryo. Isang malaking pagdiriwang. Lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo ay naroroon. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Oras na para magpakita ka. Ang ballroom ng The Peninsula Manila ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay naguhulog ng ginintuang liwanag sa daan-daang bisita na suot ang kanilang pinakamamahaling kasuotan. Ang mahinang kalansingan ng mga kopita ng champagne, ang bulungan ng mga usapang pangnegosyo, at ang malambing na musika mula sa string quartet. Lahat ay perpekto. Isang perpektong gabi para sa ika-40 anibersaryo ng De Leon Corporation. Nakatayo si Mateo De Leon sa gitna ng lahat. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Isang nangangiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin. Kinakamayan niya ang isang senador, tumatango sa isang CEO at binabati ang mga asawa ng kanyang mga kasosyo. Siya ang larawan ng tagumpay, ang ginintuang anak ng pamilya De Leon. Ngunit sa loob, ang kanyang sikmura ay parang binubuhol. Ang gabing ito ay hindi lang isang selebrasyon, ito ay isang palabas. Isang napakamahal na palabas para kumbinsihin ang lahat na ang De Leon Corporation ay matatag pa rin, na ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang pinansyal na problema ay pawang kasinungalingan lamang. Bawat ngiti niya ay may katumbas na milyon-milyong pisong utang. Lumapit sa kanya ang kanyang ina, si Imelda De Leon, na parang isang reyna sa kanyang suot na serpentina gown at kumikinang na mga diamante. "Ngumiti ka pa, anak," bulong nito. "Kailangan nilang maniwala na tayo pa rin ang hari. Ang kontrata mula sa mga C ay kailangan nating makuha ngayong gabi." Tumango si Mateo. Ang kontratang iyon ang kanilang huling pag-asa. Iyon at ang 20 milyong pisong inalay. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi niya iniisip si Althea. Hindi niya kailangang isipin si Althea. Isa siyang problema na nalutas na. Isang sakripisyong kailangang gawin para sa mas malaking kabutihan, ang kabutihan ng pamilya De Leon. Biglang, ang bulungan sa ballroom ay bahagyang humina. Napansin ni Mateo na ang atensyon ng mga tao ay unti-unting napupunta sa grand entrance. Isang pakiramdam ng pagbabago sa hangin. At pagkatapos ay nakita niya kung bakit. Pumasok si Don Ricardo Villamonte, ang matandang leon ng industriya, ang taong halos hindi lumalabas sa kanyang lungga. Ang kanyang pagdating lamang ay sapat na para maging balita sa lahat ng business columns bukas. Napangiti si Mateo. Isang oportunidad. Kung makakausap niya si Don Ricardo, ngunit ang nangiti niya ay naglaho nang makita niya ang babaeng kasama nito. Nakaangkla sa braso ni Don Ricardo ay isang babae na tila hinulma ng mga anino at liwanag ng buwan. Nakasuot ito ng isang simple ngunit napaka-eleganteng itim na evening gown na yumayakap sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay maiksi, nakaistilo sa paraang nagpapatingkad sa kanyang matalas na panga at mahabang leeg. May suot siyang isang pares ng hikaw na may itim na perlas at yun lang. Walang kwintas, walang pulseras. Hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na. Naglalakad siya na parang pag-aari niya ang lugar. Bawat hakbang ay may kumpiyansa. Bawat paggalaw ay may grasya. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin. Tila sinusuri ang lahat. Ngunit walang sino mang karapat-dapat sa kanyang buong atensyon. Sino siya? Isang bagong business partner ni Villamonte? Isang dayuhang investor? Habang papalapit sila, nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Mateo. Mayroong pamilyar sa babae. Ang hubog ng kanyang mga labi. Ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay. At nang sila ay nasa ilang talampakan na lang ang layo, nagtama ang kanilang mga mata. Ang hawak na kopita ni Mateo ay biglang lumuwag sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag na narinig sa buong paligid.
Hindi, hindi maaari. Si Althea. Ngunit hindi ito ang Althea na kilala niya. Ang Althea na kilala niya ay may mahabang buhok, laging nakangiti ng mahinhin, at ang mga mata ay laging sumasamba sa kanya. Ang babaeng ito ay ibang-iba. Ang kanyang mga mata ay hindi sumasamba. Ang mga ito ay malamig na parang yelo. Tumitingin sa kanya na para bang isa siyang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Mateo, ano ba? Saway ni Imelda sa tabi niya. Ngunit natigilan din ito nang makilala ang babae. Lumapit si Don Ricardo at si Althea. Huminto sila sa harap nila. Magandang gabi, Imelda, Mateo. Bati ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado. Ipinagpaumanhin niyo na ang aming pagkahuli. Hindi makapagsalita si Mateo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Althea? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang bulong. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang gabi, Ginoong De Leon, sabi niya. Ang boses ay makinis at kontrolado na para bang nakikipag-usap sa isang bagong kakilala. Tumingin siya sa basag na kopita sa sahig. Mukhang may nabitawan ka. Lumapit si Imelda. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan na ng hinala. Hija, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? At kasama mo pa si Don Ricardo? Muling ngumiti si Althea. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumingin siya kay Imelda. Malaki po ang utang na loob ko kay Don Ricardo. Binigyan niya ako ng pagkakataon na hindi ko akalain na posible. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo. Sabat ni Don Ricardo na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Ang aking bagong protege at ang pinakabagong Vice President for Acquisitions ng Villamonte Corporation, Miss Althea Santos. Santos, ginamit niya ang kanyang pangalan bilang dalaga, isang sampal, isang malinaw na mensahe. Bago pa man makabawi ang mag-ina, may inanunsyo na sa entablado. Maya-maya, si Don Ricardo at Althea ay nasa entablado na rin sa imbitasyon ng host. Kinuha ni Althea ang mikropono. Ang buong ballroom ay natahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nandito po kami ngayong gabi hindi lang para makidiwang, kundi para mag-anunsyo ng isang bagong inisyatibo mula sa Villamonte Corporation. Maglulunsad kami ng isang pondo para tulungan ang mga kumpanyang may potensyal, ngunit kasalukuyang dumadaan sa pagsubok. Naramdaman ni Mateo ang pag-asa. Sila iyon. Sila ang tinutukoy niya. Nagpatuloy si Althea. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga manonood hanggang sa huminto ito at tumitig ng diretso kay Mateo. Ang Villamonte Corporation ay naniniwala sa pagtulong sa mga karapat-dapat. Kaya naman, sa proyektong ito, isa lang ang aming pangunahing pamantayan. Huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. We are looking for partners with integrity. Ay, Mula sa entablado, kitang-kita ni Althea ang epekto ng kanyang mga salita. Ang pagiging statwa ni Mateo. Ang pagigting ng panga ni Imelda. Ang bulungan na biglang kumalat sa buong ballroom na parang apoy sa tuyong damo. Partners with integrity. Isang simpleng parirala. Ngunit sa mundo nila, iyon ay isang bomba. Bumaba sila ni Don Ricardo sa entablado sa saliw ng magalang ngunit naguguluhang palakpakan. Agad silang pinalibutan ng mga tao. Lahat ay gustong malaman ang detalye ng bagong pondo. Ngunit habang nakikipag-usap si Althea, habang ngumingiti at tumatanggap ng mga business card, ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid sa mag-inang De Leon. Nakita niya kung paano sila dahan-dahang iniwasan ng mga dati nilang kaibigan. Nakita niya ang pag-aalala na gumuhit sa mukha ng kanilang mga kasosyo. Ang unang hila sa kanilang lambat ay naging matagumpay. Sa mga sumunod na araw, ang opisina ni Althea sa Villamonte Tower ay naging kanyang war room, ang malawak na silid na may tanawin ng buong Makati. Skyline
ay napuno ng mga whiteboards na may mga chart, mga listahan ng assets, at mga koneksyon ng De Leon Corporation. Ang bawat impormasyon ay isang bala. Ang pinakamalaki nilang kahinaan ngayon ay ang kanilang utang sa Union Pacific Bank, sabi ni Althea sa kanyang team ng mga abogado at financial analyst na personal na pinili ni Don Ricardo. Malapit na ang due date ng kanilang loan. Kung hindi sila makakabayad, magkakaroon ng default. Paano natin gagawin yon? Tanong ng isa sa mga abogado. Simple lang, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig. Bibili natin ang utang na yon. Sa loob ng 1 linggo, gamit ang isang shell company, lihim na binili ng Villamonte Corporation ang buong loan portfolio ng De Leon Corporation mula sa Union Pacific Bank. Ibig sabihin, sila na ngayon ang nagmamay-ari ng utang ng mga De Leon. Sila na ang may hawak sa kanilang leeg. Samantala, sinimulan din ni Althea na kausapin ang mga dati nilang business partners, ang mga taong kilala niya mula sa mga dinner party, ang mga asawang minsan niyang tinuring na kaibigan. Ngunit ngayon, ang pakikipag-usap niya ay iba na. Mr. Chua, sabi niya sa telepono sa may-ari ng pinakamalaking supplier ng tela ng De Leon Garments. Althea Santos po ito. Yes, from Villamonte Corporation. Napag-alaman ko po na meron kayong issue sa inyong mga bayarin mula sa De Leon. Naintindihan ko po. Kung sakali lang po, we are looking for a new exclusive supplier for our upcoming retail line. A bigger contract, of course, and we pay on time. Isa-isa, tulad ng mga domino, nagsimulang bumagsak ang mga suporta ng De Leon. Ang kanilang supplier ay umalis. Ang kanilang pinakamalaking distributor ay biglang nag-pull out. Ang mga maliliit na sunog na ito ay nagsimulang lumikha ng isang malaking apoy na hindi na nila kayang kontrolin. Sa opisina ng De Leon Corporation, nagwawala si Mateo. Ano ang nangyayari? Sigaw niya sa kanyang ama na si Don Anuel, ang titular head ng kumpanya na matagal nang walang tunay na kapangyarihan. Bakit sabay-sabay silang umaalis? Pumasok si Imelda sa silid. Ang mukha ay masama. Iisa lang ang sagot, Mateo. Siya. Si Althea. Gumaganti siya. Imposible. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ang mga utang, ang mga supplier, alam niya ang bawat galaw natin. Ganting sigaw ni Mateo. Dahil minsan, nakatira siya sa bahay na ito. Malamig na sagot ni Imelda. Nakinig siya. Nagmasid. At tayo, sa ating kapalaluan, ay hindi siya pinansin. Isang malaking pagkakamali. Isang gabi, habang nag-overtime si Althea, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Althea. Ang boses ni Mateo. Ang boses na minsan ay nagpapatunaw sa kanyang puso. Ngayon ay nagdudulot na lang ng pait. Ano ang kailangan mo? Ginoong De Leon. Formal niyang tanong. Please. Tama na, sabi nito. Ang boses ay nagmamakaawa. Isang tunog na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula dito. Mag-usap tayo. I can explain. We can fix this. Babalikan kita, Althea. Iiwan ko ang lahat para sa'yo. Mahal pa rin kita. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Isang tawa na walang saya. Pagmamahal? Huli ka na para sa salitang yan, Mateo. Kung gusto mong makipag-usap, ipadala mo ang iyong abogado. Ang aking abogado ang kakausap sa kanya. At ibinaba niya ang telepono. Pagkatapos ng tawag, sinubukan niyang bumalik sa trabaho, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pagpapanggap na malakas ay nakakapagod din pala. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad. Ang paghihiganti ay matamis, pero mayroon itong kasamang lason. Habang nakatayo roon, pumasok si Don Ricardo sa kanyang opisina, dala ang 2 tasa ng tsa. Narinig ko ang tawag, sabi nito. Hindi lumingon si Althea. Akala ko po ay magiging masaya ako. Pero bakit parang may kulang pa rin?
Dahil ang tunay na tagumpay, Hija, ay hindi ang makita silang bumagsak. Mahinahong sabi ni Don Ricardo habang inaabot ang tasa. Ito ay ang masigurado na pagkatapos nilang bumagsak, ikaw ay nakatayo pa rin ng mas matatag kaysa dati. Samamantala, sa mansyon ng mga De Leon, si Imelda ay hindi mapakali. Hindi siya naniniwala na si Althea lang ang may kakayahang gawin ito. Kailangang may mas malaking tao sa likod niya. Mag-hire ka ng private investigator, utos niya sa kanyang personal na assistant. Alamin mo ang lahat tungkol sa buhay ni Althea sa nakalipas na 6 na buwan. Bawat kilos, bawat kausap. Gusto kong malaman kung sino ang tumutulong sa kanya. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang investigador. Ma'am, wala po kaming makitang direktang koneksyon kay Don Ricardo maliban sa pagiging empleyado niya. Malinis po ang kanilang transaksyon. Walang kaduda-duda. Walang kwenta. Sigaw ni Imelda. Maghanap ka pa. Pero may isang bagay na kakaiba, ma'am. Pagpapatuloy ng investigador. Yung pangalan ng cardiologist na pumirma sa peking medical records ninyo noon para sa transplant, si Dr. Alonso. Bigla na lang po siyang nag-resign sa ospital at umalis ng bansa. Walang may alam kung nasaan siya ngayon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Imelda. Nabitawan niya ang telepono. Ang doktor, ang nag-iisang testigo sa kanilang krimen, nawawala. At sa unang pagkakataon, ang reyna ng pamilya De Leon ay nakaramdam ng tunay na takot. Ang balita tungkol sa biglaang pagkawala ni Dr. Alonso ay kumalat sa ilalim ng mundo ng negosyo na parang langis sa tubig. Walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat nito. Isang text message dito, isang email doon. Ngunit ang epekto ay agaran. Ang mga bangko na dating nag-aalangan lang, ngayon ay nagsimula ng maningil. Ang mga investor ay biglang nagtatanong. Ang pundasyon ng De Leon Corporation ay nagsimula nang magkaroon ng mga bitak. Ito ang sandaling hinihintay ni Althea. Ang sandali kung kailan ang kanilang desperasyon ay mas mangingibabaw kaysa sa kanilang pag-iingat. Sa kanyang war room, inilatag ni Althea ang huling yugto ng kanyang plano. Ngayon na sila pinakamahina, sabi niya sa kanyang team. Parang isang taong nalulunod. Kakapit sila sa kahit anong bagay na lumulutang, kahit pa ito ay isang patibong. Tumingin siya sa isang matabang lalaki sa dulo ng mesa. Si Mr. David Lim, isa sa mga pinagkakatiwalaang finance head ni Don Ricardo. Mr. Lim, handa na po ba ang ating anonymous investor? Ngumiti si Mr. Lim. Handang-handa na, Miss Santos. Isang bagong korporasyon na nakarehistro sa Cayman Islands. Walang anumang bakas na mag-uugnay nito sa Villamonte. Mabuti, sabi ni Althea. Iparating ninyo ang alok. Kinagabihan, sa mansyon ng mga De Leon, ang dating marangyang tahanan ay nababalot na ng dilim at tensyon. Nag-uusap sa library sina Imelda at Mateo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at pagkabalisa. Wala na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay pagod. Tinanggihan na ng lahat ng bangko ang ating loan application. Ang mga shareholder ay nag-iisip ng mag-pull out. Ma, ilang linggo na lang, babagsak na tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan, sigaw ni Imelda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. May paraan. Kailangan lang nating mag-isip. Sakto namang pumasok ang kanilang abogado, si Attorney Fernandez. May dala itong dokumento at isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. May natanggap tayong alok, sabi nito. Isang kumpanya, ang Apex Holdings. Gusto nilang bilhin ang 30% ng shares ng De Leon Corp. Sa presyong mas mataas ng 20% kaysa sa market value. Natigilan ang mag-ina. Ito ay isang milagro, isang lubid na inihagis sa kanila mula sa langit. Sino sila? Tanong ni Imelda. Ang kanyang pagiging tusong negosyante ay bumabalik. Bakit sila interesadong mamuhunan sa isang naluluging kumpanya? Ayon sa kanila,
Nakikita nila ang long-term potential ng De Leon brand, paliwanag ng abogado. At kailangan nila ng agarang desisyon. Mayroon tayong 48 hours para tanggapin ang alok. Nagkatinginan si Imelda at Mateo. Ang alok ay masyadong maganda para maging totoo. Ngunit sa kanilang sitwasyon, meron pa ba silang pagpipilian? Kahit na may duda ako, sabi ni Imelda, dahan-dahang tumatango. Ang pride at pera ay laging nananalo sa huli. Tanggapin natin. Ihanda mo ang emergency board meeting. Kailangan nating maaprubahan ito agad. Habang sila ay naghahanda para sa kanilang kaligtasan, si Althea naman ay naghahanda para sa kanyang huling pag-atake. Narito na ang lahat. Inabot ni Don Ricardo kay Althea ang isang maliit at itim na USB flash drive. Simple lang ito tingnan, ngunit naglalaman ito ng lahat ng kanilang sandata. Ang tunay na medical records ni Imelda, ang bank transfer receipts, ang video deposition ni Dr. Alonso na kinunan sa isang ligtas na lugar sa Europa kung saan siya itinago ni Don Ricardo, at ang mga audio recording ng mga tawag ni Mateo sa mga kasabwat niya sa ospital. Lahat ng ebidensya. Sigurado ka na ba dito, Hija? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Hinawakan ni Althea ang malamig na metal ng USB. Mas sigurado pa po ako ngayon kaysa sa buong buhay ko. Sa gabi bago ang board meeting, nagring ang personal na telepono ni Althea, si Mateo. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Althea, salamat sa pagsagot, sabi nito. Ang boses ay puno ng kagaanan na tila nanalo sa loto. Narinig mo na siguro ang balita. May bago na kaming investor. Maliligtas na kami. Nakinig lang si Althea. Alam kong galit ka pa rin. Pagpapatuloy nito. Pero Althea, please! Itigil mo na ito. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat. Hihingi ako ng tawad. Luluhod ako kung kailangan. Magsimula tayo ulit. Tayong dalawa lang. Napakapikit si Althea. Ang lalaking minahal niya ay talagang patay na. Ang kaharap niya sa telepono ay isang duwag na ahas. Huli na ang lahat, Mateo, sabi niya sa isang kalmado at pinal na tono. At ibinaba niya ang telepono bago pa man ito makasagot. Kinabukasan, ang araw ng paghuhukom. Pumasok si Althea sa gusali ng De Leon Corporation, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang mananakop. Dumiretso siya sa elevator patungo sa boardroom sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto ng boardroom, naroon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board, si Mateo na nakangiti ng mayabang sa dulo ng mesa, at si Imelda na tila isang reynang muling nakabawi sa kanyang trono. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tagumpay, ngunit ang kanilang mga ngiti ay unti-unting naglaho nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Imelda. Para lang sa board members ang meeting na ito. Ngumiti si Althea, isang ngiti na nagpanginig sa kanila. Naglakad siya papunta sa harap ng silid. Isinaksak niya ang USB sa projector. Ang malaking puting screen sa likod niya ay biglang umilaw. Bago tayo magsimula, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. May gusto lang akong ibahagi sa inyong lahat. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Althea, pagkatapos ay sa screen, puno ng pagtataka at pag-aabang. Ang nangiti sa mukha ni Mateo ay naglaho na, napalitan ng isang kunot sa noo. Si Imelda naman ay tinititigan siya. Ang mga mata ay parang mga punyal na nagbabantang pumatay. Bago po natin pag-usapan ang alok ng Apex Holdings, panimula ni Althea, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas. Nais ko lang pong ipakilala kung sino talaga ang nasa likod ng kumpanyang yan. Isang click mula sa remote na hawak niya. Lumabas sa screen ang organizational chart ng Apex Holdings at sa pinakatuktok, sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, ay isang pamilyar na logo.
Ang logo ng Villamonte Corporation, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng isa sa mga board member. Ibig sabihin, sagot ni Althea, ay kami ang inyong savior at kami rin ang magiging inyong judge. Bago pa man makapag-react si Imelda, isa pang click. Ang screen ay nagbago. Lumabas ang dalawang medical record magkatabi. Ang isa ay ang pekeng resulta ni Imelda at ang isa ay ang tunay na may malaking pulang tatak na nagsasabing normal findings. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Althea, habang naglalakad siya ng dahan-dahan sa harap ng mahabang mesa, ang pamilya de Leon ay nagpakita ng isang imahe ng karangalan at tagumpay, ngunit sa likod ng imaheng iyon ay isang kasinungalingan na binuo mula sa kasakiman at pagtataksil. Tigilan mo yan! Puro kasinungalingan yan! Sigaw ni Imelda. Tumatayo na. Security! Palabasin ang babaeng yan! Ngunit walang security na dumating. At walang sino man sa mga board member ang gumalaw. Lahat sila ay nakatitig sa screen. Isa pang click. Isang video. Ang mukha ni Dr. Alonzo. Nanginginig ito, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Ako po si Dr. Ricardo Alonzo. Inutusan po ako ni Ginang Imelda de Leon na pekein ang kanyang medical records. Binayaran po nila ako ng 5 milyong piso para sabihin na kailangan niya ng kidney transplant. Ang totoo po niyan, wala po siyang sakit. Ang video ay nagpatuloy. Isinasalaysay ang bawat detalye ng panloloko. Sinungaling! Umiiyak na sigaw ni Imelda. Peke yan! Peke ang video na yan! Isa pang click. Isang audio recording. Ang boses ni Mateo, malinaw at hindi maikakaila. Tapos na ang unang bahagi. Ihanda mo na ang lahat. Isang boses mula sa kabilang linya. Sigurado ka ba dito, bro? Paano si Althea? Wala akong pakialam sa kanya. Ang importante ay makuha natin ang bayad mula sa kliyente. Pagkatapos nito, tapos na rin siya sa buhay ko. Dito, napasubsob si Mateo sa mesa. Ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga palad. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang pagtataksil ay naroon na. Ipinaparinig sa lahat. Hubad at karima-rimarim. Tumingin si Althea sa kanya. Walang awa. Walang galit. Tanging isang malamig na kahungkagan. Ang De Leon Corporation ay hindi nalulugi dahil sa masamang market. Sabi ni Althea, ang kanyang boses ay tumataas na ngayon, puno ng kapangyarihan. Nalulugi ito dahil ang mga pinuno nito ay mga kriminal. Ginamit nila ako. Inalok nila ang isang bahagi ng aking katawan sa black market para lang takpan ng kanilang mga utang. Itinuon niya ang kanyang tingin sa bawat miyembro ng board. At ngayon, gusto nilang gamitin ang pera ng Villamonte, ang pera mula sa Apex Holdings, para takpan muli ang kanilang mga kasalanan. Sasali ba kayo sa kanila? Walang makasagot. Ang bigat ng ebidensya ay nakabaon sa kanilang lahat. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, NBI, at sa likod nila kasama ang isang abogado ay ang taong hindi nila inaasahan, si Dr. Alonzo, ang tunay at buhay na si Dr. Alonzo. Si Imelda ay napahandusay sa kanyang upuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. Imelda de Leon at Mateo de Leon. Sabi ng hepe ng mga pulis sa isang malakas at formal na tono. Inaaresto kayo sa salang attempted murder, organ trafficking, at falsification of public documents. Nagsimulang magwala si Imelda. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo ba ako kilala? Ngunit walang nakinig. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Pinatayo nila si Mateo na hindi na lumalaban. Parang isang basahan. Pinusasan siya. Pagkatapos ay nilapitan nila si Imelda. Pilit siyang tumayo at sinampalang pulis.
Ngunit mabilis din siyang napigilan at napusasan. Habang hinihila sila palabas, napadaan sila sa kinatatayuan ni Althea. Huminto si Mateo sa harap niya. Itinaas nito ang kanyang nakapos-as na mga kamay. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sipon. Althea, patawarin mo ako. Pagmamakaawa nito. Tinitigan lang siya ni Althea. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ay si Imelda. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Sigaw nito. Sinira mo kami. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi. Mahinang sagot ni Althea. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Kayo. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Dinala na sila palabas. Ang drama ay tapos na. Ang boardroom ay naiwang puno ng mga taong hindi makapaniwala. Lumabas si Althea sa silid. Sa koridor, naghihintay si Don Ricardo. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Isang kilos ng isang ama na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Masaya ka na ba? Tanong ni Don Ricardo. Tumingin si Althea sa bintana sa dulo ng koridor. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Tulad noong araw na siya ay inabandona. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay malakas, matagumpay, at nagkamit ng hustisya. Ngunit bakit? Bakit sa kabila ng lahat, isang taksil na luha ang biglang gumulong sa kanyang pisngi? 3 buwan ang lumipas. Ang eskandalo ng pamilya De Leon ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Araw-araw, laman sila ng dyaryo at telebisyon. Ang kanilang pagbagsak ay naging mabilis at brutal. Ang De Leon Corporation ay tuluyang nalugi at isinailalim sa receivership. Ang Villamonte Corporation bilang pinakamalaking creditor ang siyang namahala sa pag-liquidate ng kanilang mga ari-arian. Si Imelda at Mateo De Leon ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang sa kanila. Habang buhay na pagkabilanggo, ang kanilang pangalan na minsan ay simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Ngunit malayo sa ingay ng media at sa gulo ng korte, si Althea ay humanap ng katahimikan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang bagong salamin, sa loob ng isang bagong opisina. Ito ang dating opisina ni Mateo, ang pinakatuktok na palapag ng dating De Leon Tower. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ang madilim at mabigat na kasangkapan ay napalitan ng mga light wood at salamin. Ang mga pader ay pininturahan ng puti at ang malalaking bintana ay hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Sa labas, ang logo ng De Leon Corporation ay ibinaba na at pinalitan ng isang bago, Santos Holdings Inc. Hindi niya kinuha ang buong kumpanya. Pinili niya lang ang mga bahagi nito na may potensyal at walang bahid ng katiwalian. Itinayo niya ito muli, mula sa simula, sa kanyang sariling paraan. Lumapit si Don Ricardo, na ngayon ay madalas nang bumisita sa kanya. May dala itong 2 tasa ng kape. Maganda ang naging resulta ng unang quarter, sabi nito, habang iniaabot ang 1 tasa kay Althea. Mas mahusay ka pa sa inaakala ko. Ngumiti si Althea, isang tunay at magaan na ngiti. Marami po akong natutunan sa pinakamahusay na guro. Umupo sila sa maliit na sopa sa gilid ng opisina, nakatanaw sa abalang syudad ng Makati. Itay, tawag ni Althea. Matagal bago niya nasanay na tawagin ito sa ganoong pangalan, ngunit para sa matanda, ito ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Bakit anak? Masaya na po ako, sabi ni Althea. Pero noong araw na yon, sa boardroom, pagkatapos ng lahat, umiyak ako. Hindi ko po maintindihan kung bakit.
Huminga ng malalim si Don Ricardo. Umiyak ka. Hindi para sa kanila. Hindi dahil sa awa. Umiyak ka para sa babaeng minsan ay naging ikaw. Ang babaeng may busilak na puso na nagmahal ng walang kondisyon. Nagluksa ka para sa kanyang kawalang malay. At sa pag-iyak na yon, tuluyan mo na siyang pinalaya. Tumango si Althea. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang paghihiganti ay hindi ang nagpalaya sa kanya. Ang pagpapatawad sa sarili, iyon ang susi. Kinabukasan, nag-drive si Althea papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Dala ang isang palumpon ng puting mga bulaklak. Hinanap niya ang dalawang simpleng lapida na magkatabi. Rosalinda Santos, Roberto Santos, ang kanyang mga magulang. Namatay sila sa isang aksidente noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Dahil sa pagiging abala, sa pagiging perpektong asawa kay Mateo, bihira na niya silang mabisita. Lumuhod siya sa damuhan. Dahan-dahan niyang inayos ang mga bulaklak. Nay, tay, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw ulit. Marami pong nangyari. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang pagbagsak, at ang kanyang muling pagbangon. Umiyak siya habang nagsasalita. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit, kundi mga luha ng pagpapalaya. Okay na po ako ngayon, sabi niya sa huli, habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Natuto na po akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sana po. Proud kayo sa akin. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan, tila isang haplos mula sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang linggo pagkatapos noon, nagpatawag si Althea ng isang press conference. Ngunit hindi ito para sa kanyang bagong kumpanya. Nakatayo sa podium, sa harap ng maraming kamera at mamamahayag, inanunsyo niya ang kanyang bagong proyekto. Ang karanasan ay isang malupit ngunit epektibong guro, panimula niya. At ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling lakas. Ngayon, gusto kong ibahagi ang lakas na yon. Ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang pagtatatag ng The Althea Santos Foundation, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng legal na tulong, pinansyal na suporta, at psychological counseling para sa mga kababaihang biktima ng panloloko at pang-aabuso sa loob ng kanilang mga relasyon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng layunin, isang ngiti na mas maliwanag pa kaysa sa flash ng mga kamera. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang sakit na minsan ay halos pumatay sa kanya ay naging isang binhi. Isang binhi na ngayon ay mamumulaklak para tulungan ng iba na mahanap ang kanilang sariling bagong simula.